Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tanong ng karamihan kung saan ay alt season na nga ba? Habang si Bitcoin ay tila nagpapahinga, lumalabas na nagiging bida na ngayon ang mga altcoins tulad po ni Ethereum at si XRP. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang 5 mga bagay na dapat po nating malaman tungkol kay Bitcoin ngayong linggo. Kung bakit marami ang nagsasabing nasa alt season na tayo at ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy na nagtitrade or nag-i-invest sa crypto. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit nga ba nawawala na ang atensyon kay Bitcoin? Ayan, matapos po ang kanyang bagong all-time high sa presyong $123,000, ayan, kada Bitcoin, siya po ay tila mukhang nagpapahinga na. Ang kanyang kasalukuyang presyo ay nasa $119,000 na lamang. Hindi ito masama, pero para sa mga trader, hindi ito exciting. Nagko-consolidate ngayon si Bitcoin. Ibig sabihin ay hindi po siya umaakyat or bumabagsak ng malaki. Parang steady lamang po siya. Dahil dito ay unti-unti nang lumilipat ang pansin ng mga trader sa mga altcoins. Lalo na't maraming altcoins ang nagsisimula na pong mag-pump. Ngayon ay may babala ba sa posibleng pagbagsak ng presyo ni Bitcoin? Oo, meron pong mga analyst tulad ni Cree Nuevo na nagbibigay po ng babala sa posibleng pullback o pagbaba ng presyo. Ayon po sa kanyang analysis ay may tinatawag po tayo na CME gap sa bandang presyong $114,000. Sa simpleng salita, ito ay butas sa presyo po ng Bitcoin futures market na madalas tina-target ng presyo para punan. Kapag nagkatotoo ang sinyalis na tinatawag na wicks to the upside but price not progressing, posibleng bumagsak po si Bitcoin para punan ang gap na ito. Isa pa, maraming liquidation levels ang nakikita sa bandang presyong $115,000. Ibig sabihin ay maraming posibleng mawala ang puhunan kapag bumaba po si Bitcoin. Ngayon ay ano naman ang target price ni Bitcoin sa mga susunod na linggo? May mga analyst naman na nananatiling bullish. Ayon naman po kay Bitbull, inaasahan niyang tataas si Bitcoin sa presyong $130,000 sa loob ng 2 to 3 weeks. Pagkatapos nito ay magkakaroon pa raw ng final leg up sa fourth quarter kung saan ay posibleng pumalo si Bitcoin sa mahigit $160,000 na presyo. Samantala sina Axel Kibar at saka Bitquant ay may sarili na rin po silang target price. At yan naman po ay sa presyong $137,000 hanggang $145,000. At ayon po kay Rec Capital, possible raw na ang cycle top ay possible raw na ang cycle top ay aabutin ni Bitcoin sa loob lamang ng 2 hanggang 3 buwan. Ngayon ay ano naman po ang ginagawa ng US Federal Reserve at paano po ito nakaapekto kay Bitcoin? Ayan, ngayong linggo ay magbibigay po ng panibagong pahayag itong si Ginoong Jerome Powell. Siya po ang chairman ng US Federal Reserve. Marami pong umaasa na magbababa na ng interest rate ang Fed. Pero mukhang malabong mangyari ito sa July 30 na kanilang meeting. Sa ngayon, under 5% lamang ang posibilidad ng rate cut ayon sa CME Group.
Kapag wala pong interest rate cut, nagkakaroon po ng kabiguan ang mga risk assets tulad ng crypto. Kaya't kahit bullish po ang ibang altcoins, may kaunting pressure pa rin sa market. Ngayon ay paano naman po naapektuhan ang alt season? Paano po naapektuhan ang alt season sa pamamagitan ni Bitcoin? Ayan, habang nagpapahinga po si Bitcoin ay tuloy po ang party ng mga altcoins. Si Ethereum ay pumalo na po sa presyong $3,781, habang si XRP naman ay nasa $3.54. Ibig sabihin ay may malakas po na momentum ang mga altcoins, kaya nga sinasabi ng ilan na alt season is here. Ayan, ayon po sa mga analyst tulad ni Orec Capital, ang consolidation ni Bitcoin ay nagbubukas ng pinto para sa mga altcoins na umangat. Dahil dito ay bumaba na rin ang Bitcoin dominance sa market cap. Mula po 66% ay bumagsak na ito papunta sa 60%. Ito na raw ang pinakamababang dominance simula pa noong March. Ano naman po ang iniisip ng mga whale investors tungkol kay Bitcoin? Ayon po sa CryptoQuant, tumaas ang Bitcoin reserves sa mga centralized exchanges. Ibig sabihin ay marami pong whale investors ang naglalagay ulit ng kanilang Bitcoin sa mga exchanges. Kaya sinyalis ito na baka ibenta po nila ito. Kapag marami pong Bitcoin ang nililipat sa mga exchange, kadalasan ay nagkakaroon po ng selling pressure. Ito po ang tinatawag na distribution phase, kung saan ang mga matagal ng may hawak ay nagsisimula ng mag-take profit. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay malaking bagay po ang balitang ito. Una, kung totoo ngang nagsimula na ang alt season, mas marami pong pagkakataon na kumita tayo sa mga altcoins tulad ni Ethereum, XRP, Solana o maging mga meme coins na may momentum. Pero kailangan pa rin ng pag-iingat dahil kahit bullish po ang market, may posibilidad pa rin ng short-term correction lalo na kay Bitcoin. Tandaan natin, kapag bumagsak po si Bitcoin, madalas ay nadadamay din ang ibang mga coins. Kaya kung ikaw po ay nagtitrade, mahalaga pong bantayan natin ang presyo ni Bitcoin sa $114,000 na price level. Kaya kung ikaw naman ay investor na pangmatagalan or long term, mas makakabuting mag-diversify at huwag pong ilagay lahat sa iisang coin lamang. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay nasa exciting po na yugto tayo ngayon ng taong 2025 crypto bull cycle. Ang consolidation po ni Bitcoin ay hindi senyales ng kahinaan, kundi pahinga lamang para sa susunod na hakbang pataas. At habang nagpapahinga po si Bitcoin ay may pagkakataon po ang ibang coins para umangat at makakuha ng spotlight. Pero tulad po ng paulit-ulit kong paalala ay DYOR or do your own research. Hindi porket trending ang isang coin ay bibili ka na kaagad. Aralin po ang market, bantayan ang mga whales at alamin kung kailan dapat pumasok or lumabas. Ngayon ang panahon para maging matalino at hindi po padalos-dalos. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.